Marami ng mga EV car at EV motorcycle na budget meal sa Pilipinas, pero mas tinatangkilik pa rin ng marami ang mga natural engine fuel, lalo na ang mga motorcycle. Mas panalo at mas angkop kasi ito sa pang-araw-araw na gamit, lalo na kung mas gusto mo ay naglo-long ride. Kasi bakit? Wala kang masyadong aalalahanin sa mga charging station o kung saan mo man ito dadalhin kung kailangan mo na ng energy power. Kaya naman sa video na ito ay aalamin natin ang ilan sa pinakamagandang adventure motorcycle scooter sa Pilipinas na talagang tinatangkilik pa rin ng marami kahit na umusa na ang mga specs and features nito ng mga modernong EV motorcycle sa Pilipinas na kakarating lang. Iyan ang iisa-isay natin kasama ng mga presyo nito. Number 1 ang Bristol ADX 160. Kung ang budget mo ay nasa humigit kumulang 130,000 hanggang sa 150,000 lang, isa ito sa pinakaabot kayang adventure scooter na mabibili mo sa Pilipinas ngayon. Marami ang tumitingin agad sa Honda ADV 160, pero ang Bristol ADX 160 ay isang magandang alternative dahil nag-aalok ito ng adventure look at maraming features sa mas mababang presyo. Gamit nito ang 160cc liquid-cooled, fuel-injected engine na nagbibigay ng sapat na lakas para sa pang-araw-araw na biyahe, ahonan at long rides. Sa fuel consumption naman, kaya nitong umabot ng humigit kumulang 35 hanggang sa 45 km sa bawat litro depende sa bigat ng rider at kondisyon ng motor. At para ng pagmamaneho, isa sa malaking bentahe ng ADX 160 ay ang mga features nito tulad ng LED lights, digital instrument panel, keyless system, malaking storage compartment at adventure style design na bagay sa city riding at mga biyahe sa probinsya. Mayroon din itong mataas na ground clearance kaya mas kampante kapag dumaan sa lubak, baha at rough roads. Pagdating sa performance, ang top speed nito ay nasa humigit kumulang 110 to 120 km sa bawat oras, na sapat para sa highway cruising at pag-overtake kahit hindi ito gawa para sa karera. Sa maintenance naman, isa ito sa mga dahilan kung bakit sulit itong ADX 160. Ang regular change oil nito ay nasa 500 hanggang sa 1,000 lang depende sa klase ng langis at serbisyo. Habang ang periodic maintenance tulad ng CVT cleaning, brake inspection at filter replacement ay maaaring nasa 1,500 hanggang sa 4,000 depende sa gamit at schedule. Maganda rin itong gamitin para sa mga commuter na gusto ng mas mataas at mas komportableng scooter, mga rider na madalas bumiyahe sa probinsya at mga gustong magkaroon ng adventure style motor nang hindi gumagastos ng malaki. Number 2 ang QJ Motor ATR 160. Kung ang budget mo naman ay nasa humigit kumulang 140,000 hanggang sa 170,000 pesos, isa ito sa mga bagong pasok na adventure scooter na nagbibigay ng malaking value para sa pera sa merkado ng Pilipinas. Hindi man kasing sikat ng Honda ADV 160, nag-aalok naman itong QJ Motor ATR 160 ng maraming features at mas agresibong adventure design na bagay sa mga rider na naghahanap ng kakaibang style. Gamit itong 160cc liquid-cooled fuel-injected engine na nagbibigay ng magandang balanse sa lakas at tipid. Pagdating sa fuel consumption, kaya nitong umabot ng humigit kumulang 35 hanggang sa 45 km sa bawat litro depende sa riding style, kondisyon ng motor at bigat ng rider. Isa sa mga dahilan kung bakit marami ang naaakit dito ay sa modernong features nito tulad ng full LED lighting system, digital display, keyless system, USB charging port, malaking storage compartment at komportabling riding position. Mayroon din itong adventure-inspired body design at mas mataas na ground clearance kaya mas bagay sa mga kalsadang hindi palaging sementado. Sa performance naman, ang top speed nito ay nasa humigit kumulang 110 hanggang sa 120 km per hour. Sapat para sa pang-araw-araw na gamit, highway riding at long distance travel. Hindi man ito ang pinakamabilis na scooter sa klase nito, sapat naman ang power sa karamihan ng kondisyon sa Pilipinas. Pagdating sa maintenance, ang regular change oil nito ay nasa 500 hanggang sa 1,000 depende sa langis at serbisyo. Ang periodic maintenance gaya ng CVT cleaning, air filter replacement, brake inspection at iba pang consumable ay maaaring umabot sa 2,000 hanggang sa 5,000 depende sa paggamit. Pinakamaganda itong gamitin para sa mga rider na gusto ng adventure look, daily commuter na dumadaan sa iba't ibang klase ng kalsada at mga mahihilig sa weekend rides papuntang probinsya. Number 3 ang Bristol Maxi 160. Kung ang budget mo naman ay humigit kumulang 140,000 hanggang sa 160,000 pesos, isa ito sa mga adventure style maxi scooter na pwedeng piliin ng mga rider na gusto ng mas malaking body, mas komportabling upuan at pang long ride na karakter nang hindi umaabot sa presyo ng mga premium scooter. Gamit nito ang 160cc fuel-injected engine na nagbibigay ng sapat na lakas para sa city riding, overtaking at biyahe sa highway. Sa fuel consumption naman, kaya nitong umabot ng humigit kumulang 35 to 45 km sa bawat litro depende sa kondisyon ng motor, bigat ng rider at riding habits.
Isa sa malaking bentahe nitong Bristol Maxi 160 ay ang maxi scooter design nito na nagbibigay ng mas relax na riding position, mas maluwag na footboard, mas komportable ang upuan at mas bagay ito para sa mga rider na mahilig bumiyahe ng malalayo. Mayroon din mga LED lights, digital meter, keyless system, malaking storage compartment at modernong adventure-inspired styling. Pagdating sa performance, ang top speed nito ay nasa humigit kumulang 110 hanggang sa 120 km/h. Nasapat para sa highway cruising at long distance rides. Hindi ito ginawa para sa mabilisang karera, pero ang lakas nito ay sapat para sa pang-araw-araw na pangangailangan ng karamihan ng rider. Sa maintenance naman, hindi ito masyadong magastos. Ang regular change oil nito ay nasa 500 hanggang sa 1,000 habang ang CVT cleaning, air filter, brake pads at iba pang regular na serbisyo ay maaaring nasa 2,000 hanggang sa 5,000 depende sa paggamit at kondisyon ng motor. Maganda itong gamitin para sa daily commute, city riding, touring at mga rider na madalas may angkas dahil mas komportable ang laki at riding position nito kumpara sa mga ordinaryong scooter. Number 4, ang Kymco Dink R150. Kung ang budget mo naman ay nasa humigit kumulang 145,000 hanggang sa 160,000 pesos, isa sa mga scooter na magandang piliin para sa mga rider na inuuna ang comfort, tibay at pang-araw-araw na practicality. Kilala ang Kymco sa paggawa ng matibay na scooter, kaya ang Dink R150 ay isa sa magandang opsyon para sa mga gustong magkaroon ng maaasahang pang city at pang touring na motor. Gamit nito ang 150cc liquid-cooled fuel-injected engine na nagbibigay ng sapat na lakas para sa traffic, ahonan at highway riding. Sa fuel consumption naman, kaya nitong umabot ng humigit kumulang 35 to 45 km sa bawat litro depende sa kondisyon ng motor, bigat ng rider at paraan ng paggamit. Isa sa pinakamalaking bentahe ng Kymco Dink R150 ay ang comfort na dala ng design nito. Mayroon itong maluwag na upuan, magandang riding position, malaking underseat storage, full LED lighting, digital instrument panel, keyless system at mga features na bagay sa mga rider na mahilig sa long rides. Sa performance naman, ng top speed nito ay nasa humigit kumulang 110 hanggang sa 120 km/h. Sapat para sa expressway, alternative roads, highway cruising at pag-overtake kapag kailangan. Ang makina nito ay mas nakatuon sa smooth at reliable na performance kaysa sa agresibong bilis. Pagdating sa maintenance, isa sa lakas ng Kymco ang durability ng mga piyesa nito. Ang regular change oil ay nasa 600 hanggang sa 1,200 depende sa langis at serbisyo. Para naman sa periodic maintenance tulad ng CVT cleaning, air filter, brake inspection at iba pang consumables, maaaring gumastos ng nasa 2,000 hanggang sa 5,000 depende sa kondisyon at schedule ng maintenance. Pero maganda itong gamitin para sa daily commute, city riding, pangtrabaho at mga ride na mahihilig sa long distance travel dahil komportable ito kahit ilang oras ang biyahe mo. Bagay din ito sa mga gusto ng scooter na hindi masyadong maliit ang body at mas premium ang riding feel. Number 5, ang Kymco KRV 180. Kung ang budget mo ay nasa humigit kumulang 170,000 hanggang sa 190,000 pesos, isa ito sa pinakakaibang adventure style scooter sa Pilipinas. Dahil pinagsasama nito ang lakas ng mas malaking makina at ang handling ng isang sporty motorcycle. Hindi lang ito pang city ride dahil ginawa rin ito para sa mga rider na mahihilig sa mabilis at mas exciting na biyahe. Gamit nito ang 175cc liquid-cooled fuel-injected engine na kayang magbigay ng humigit kumulang 16 horsepower. Kaya mas malakas ito kumpara sa karamihan ng 150cc hanggang sa 160cc scooter. Nilagyan rin itong Kymco KRV ng patented frame design na nagbibigay ng mas magandang stability at control lalo na kapag mabilis ang takbo o nasa kurbada. Sa fuel consumption naman, kaya nitong umabot ng 30 to 40 km per liter. Dahil sa mas malakas na makina, bahagyang mas mataas ang konsumo nito kumpara sa ordinaryong 160cc scooter. Pero kapalit nito ang magandang performance. Isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit sulit itong KRV 180 ay mas premium ang features nito tulad ng full LED lighting, digital TFT display, keyless system, ABS brakes, malaking storage compartment at ang advanced na suspension setup na nagbibigay ng mas komportabling ride. Sa performance naman, ang top speed nito ay umaabot ng 120 hanggang sa 130 km/h. Pagdating sa maintenance, ang regular change oil nito ay nasa 700 hanggang sa 1,500 depende sa langis at service.
Ang periodic maintenance tulad ng CVT cleaning, brake pads, air filter at iba pang consumable ay maaaring nasa 3,000 hanggang sa 6,000 depende sa paggamit. Maganda itong gamitin para sa mga rider na gusto ng isang scooter na mabilis, stable at kayang bumiyahe ng malayo. Bagay ito sa mga city riding, express alternative routes, weekend rides at mahilig sa sporty adventure scooter na may kakaibang karakter. Number 6 ang Honda ADV. Kung ang budget mo naman ay nasa humigit kumulang 165,000 hanggang sa 175,000, ito ang isa sa pinakapopular at pinakapinagkakatiwalaang adventure scooter na mabibili mo sa Pilipinas ngayon. Maraming rider ang pumipili dito dahil pinagsasama nito ang tipid sa gasolina, tibay ng makina, comfort at mataas na resale value. Gamit nito ang 157cc 4-valve ESP Plus liquid cooled fuel injected engine na kilala sa pagiging matipid pero may sapat na lakas para sa pang-araw-araw na biyahe. Mayroon nitong humigit kumulang 15 horsepower at magandang torque kaya kayang-kaya nitong umakyat sa ahunan, mag-angkas at bumiyahe sa highway ng komportable. Sa fuel consumption naman, isa ito sa pinakamalakas na puntos ng ADV 160. Sa normal na paggamit, kaya nitong umabot ng humigit kumulang 40 to 45 km per liter. Depende sa riding style, bigat ng rider at kondisyon ng kalsada. Kaya nitong maging praktikal na pang-araw-araw na motor kahit mataas ang presyo ng gasolina. Isa sa mga dahilan kung bakit ito sulit bilhin ay ang adventure features nito tulad ng Showa rear suspension, mataas na ground clearance size, adjustable windshield, full LED lights, smart keyless system, USB charging port, malaking underseat storage at ABS brakes para sa dagdag na seguridad. Sa performance, ang top speed nito ay nasa humigit kumulang 110 to 120 km per hour. Pagdating sa maintenance, isa ito sa pinakamagandang alagaan dahil Honda ang brand nito. Ang regular change oil nito ay nasa 500 to 1,000 lang depende sa langis at service. Ang periodic maintenance tulad ng CVT cleaning, air filter, brake pads at iba pang consumable ay maaaring nasa 2,000 hanggang sa 5,000 depende sa schedule. Maganda itong gamitin para sa city commute, pang trabaho, long rides, province travels at light adventure dahil kaya nitong harapin ang lubak, hindi pantay na kalsada at iba't ibang kondisyon ng biyahe. Number 7 ang Zontes 150X. Kung ang budget mo naman ay nasa humigit kumulang 160,000 hanggang sa 180,000, isa ito sa mga adventure style scooter na nagbibigay ng kakaibang kombinasyon ng modernong technology, matapang na design at magandang performance. Hindi man ito kasing sikat ng Honda ADV 160. Ang Zontes 150X ay isang magandang pagpipilian para sa mga rider na gusto ng mas premium na features at kakaibang adventure look. Gamit itong 149cc liquid-cooled fuel-injected engine na may modernong engineering para magbigay ng smooth na power at magandang response. Bagamat mas maliit ang displacement nito kumpara sa ibang adventure scooter, sapat naman ang lakas nito para sa city riding, ahunan, long rides at sa mga kalsadang hindi palaging sementado. Sa fuel consumption naman, kaya nitong umabot ng hanggang sa 35 to 45 km per liter depende sa riding style. Bagay ito sa mga rider na gustong bumiyahe ng malayo nang hindi masyadong mataas ang gasto sa gasolina. Isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit kakaiba itong Zontes 150X ay ang dami ng mga premium features nito. Mayroon nitong full LED lighting, malaking digital TFT display, keyless system, USB charging port, adjustable windshield, malaking storage compartment at modernong body design na parang mas malaking adventure scooter. Para sa mga adventure use, may mas mataas itong ground clearance at komportabling riding position kaya mas kampante sa rough roads, provincial roads at mga daanang hindi pantay. Mas bagay ito sa mga light off-road at touring kaysa sa sobrang putikan o mababatong trail na para sa tunay na dual sport motorcycle. Sa performance, ang top speed nito ay nasa humigit kumulang 105 to 115 km per hour. Pagdating sa maintenance, ang regular change oil nito ay nasa 600 hanggang sa 1,200. Habang ang CVT cleaning, air filter, brake pads at iba pang consumable ay maaaring nasa 2,000 hanggang sa 5,000 ang magagastos depende sa paggamit. Number 7 ang Aprilia SR-GT 200. Kung ang budget mo naman ay nasa humigit kumulang 200,000 hanggang sa 230,000 pesos, isa ito sa pinaka-premium na adventure scooter na mabibili sa Pilipinas para sa mga rider na gusto ng European design, sporty performance at kakayahang harapin ang iba't ibang klase ng kalsada. Hindi ito ang pinakamura sa klase nito, pero ang kapalit naman nito ay ang kakaibang karakter at performance.
Gamit nito ang 174cc liquid-cooled fuel-injected engine na nagbibigay ng humigit kumulang 17 horsepower. Kaya mas malakas ito sa mga 150cc hanggang sa 160cc adventure scooter. Dinisenyo ito para sa mabilis na acceleration, stable na handling at mas masayang riding experience. Sa fuel consumption naman, kaya nitong umabot ng humigit kumulang 30 to 40 km per liter. Dahil mas performance-oriented ang makina nito, bahagyang mas mataas ang konsumo kumpara sa mas matipid na ADB 160 pero kapalit naman nito ang dagdag na lakas. Isa sa pinakamalaking bentahe ng Aprilia SR GT 200 ay ang tunay nitong adventure-inspired design. Mayroon nitong mataas na ground clearance, long travel suspensions, malaking gulong, wide handlebar at riding position na nagbibigay ng mas magandang control sa rough roads at hindi pantay na kalsada. Kasama rin sa mga features nito ang full LED lighting, digital LCD display, ABS brakes, malaking fuel tank, spacious storage compartment at premium Italian styling na kakaiba sa karaniwang scooter sa Pilipinas. Pagdating sa performance, ang top speed naman nito ay umaabot mula 120 to 130 km per hour. Mas ramdam dito ang sporty karakter kaya mas bagay ito sa mga rider na gusto ng mas exciting na acceleration at highway capability. Sa maintenance naman, dahil premium European brand ito, maaaring bahagyang mas mataas ang gastos kumpara sa Japanese scooter. Ang regular change oil nito ay nasa 800 hanggang sa 1,500, habang ang periodic maintenance tulad ng CVT cleaning, brake pads, air filter at iba pang pyesa ay maaaring nasa 3,000 hanggang sa 8,000 depende sa paggamit at availability ng parts. Maganda itong gamitin para sa city riding, mountain roads, long distance touring, coastal roads at mga rider na gustong mag-explore ng mga lugar na may halo-halong kondisyon ng kalsada. Kayang-kaya nito ang light off-road tulad ng gravel at rough pavement, pero hindi ito kapalit ng tunay na dirt bike para sa matinding trail. Ang dapat lang tandaan ay mas malang maintenance at mas limitado ang availability ng pyesa nito kumpara sa Honda at Yamaha. Pero kung gusto mo ng adventure scooter na premium na design, malakas ang makina, magandang handling at kakaibang European karakter, ang Aprilia SR GT 200 ay isa sa pinakakaibang pagpipilian sa adventure scooter category dito sa Pilipinas.